Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay i-analyze natin ang best game na nangyari sa round number 7 dito pa rin sa ongoing 8 Altibox Norway Chess 2020. Ito ang kanilang naging pairing. Ayan, Fabiano Caruana versus Magnus Carlsen, Alireza Firouzja versus Levon Aronian, Jan Kyrgyzstov Duda versus Aryan Tari. At ang i-analyze nating best game dito ay sa laban between Super Grandmaster Fabiano Caruana versus World Champion Magnus Carlsen. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa torneyong ito, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinanakagad natin. Fabi played E4, Magnus played C5, Sicilian, nag-Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Rosolimo. At dito ay nag-G6, nag-Castle, Bishop G7, so bookline na bookline, nag-C3, ito yung tinatawag natin na Sicilian Defense, Neshmetdinov, Rosolimo attack. At dito ay nag-E5 para lalong lubos na makontrol ang D4 square, pero dito nag-D4 pa rin. Pinasabog pa rin ang center. Yan ang idea ni Neshmetdinov. Kilala natin si Neshmetdinov, di ba? Yung trainer ni Tal pagdating sa atakihan. Okay, so dito nag-C takes D4, C takes D4, E takes D4 at dito ay nag-Bishop F4. So dito nagpapa 1 pawn down talaga ang puti pero ang kapalit naman ay atake at development activities. Ayun. So dito nag-A6 pang neutralize sa bishop, nag-Bishop A4 atras lang, nag-Knight GE7 para makadevelop, nag-Bishop D6 kasi dito kung ang gagawin ng black ay Knight F6 ay may Bishop D6, may mga ganyan, tapos mapipigilan yung black na makapag-castling at mananatiling mapanganib ang sitwasyon ng king kasi nasa gitna. So dito Knight GE7 ang ginawa ni Magnus para talagang makapag-castling na, at dito nag-Bishop D6 pa rin, nag-B5, neutralize ang light square, nag-Bishop B3, Bishop B7, ayan. So yan ang novelty, new move na nangyari kasi ito nangyari na before, ang ginawa ay castling at nauwi sa tabla noong 2010. Okay, popost ko na lang ang link niyan for reference below. Okay, so balik na tayo sa new idea ni Magnus na Bishop B7 at dito ay nag-Rook E1, develop lang. Nag-Knight C8. Okay, so yan ang dito ako napatanong eh. So sabi ko kako, bakit hindi na lang nag-castling? Ano ba ang mangyayari kapag nag-castling? 'Di ba? Yan ang talagang idea ng Knight G7 para makapag-castling. Pero dito, ang ginawa, nag-Knight C8. So pinaalis lang, gustong paalisin ng Dark Square Bishop at ang ginawa dito, nag-E5. Ayan, good move naman yung E5 na yan para talagang ma-maintain na yung Bishop sa D6 na pumipigil sa pag-castling ng black. So dito, tinagpas na Knight takes D6, E takes D6, discovered check, obligadong mag-King F8. So dito, hindi na nakapag-castling si Magnus. And then nag-H4. Ayan, ang idea ng H4 para mag-H5. Kumbaga, pang ano yan pang sira yan ng king side At dito, nag-Bishop F6, tiniret ang pawn sa H4. Then, hindi pinansin ang threat. Nag-Knight B dito lang. Nag-develop lang. Then, nag-King G7 si Magnus. Okay? So, dito may tanong tayo. Kailangan nating liwanagin. Bakit kaya hindi kinapture ni Magnus ang pwede na siyang lumamang na isang pawn Kasi daw mayroong Rook E4. Ayan, yan naman pala ang idea. So pagpalagay natin bumalik, Bishop F6 para hindi pa rin mabawi yung isang pawn, may Rook F4 naman. So may pagka-semi-sugswang. Kasi pag Rook F4, hindi makaalis ang Bishop kasi nga may threat. Ayan May threat sa F7 dahil yung Bishop napakalakas sa B3. Tapos mayroon ng Knight E4 coming. Yan ang mabigat dyan. O puwersahin talagang umalis ang bishop, then magkakaroon ng atake sa F7. So, delikado yan. Ang evaluation dyan ay decisive advantage for white. At kapag naman umatras ng sa G5 lang pumatak, meron daw Knight takes G5, Queen takes G5, Knight F3 para atake, and then pagpalagay ng mag-Queen F5 para makagain ng tempo, may threat pa sa Rook E4. Ano kaya dito sa palagay nyo ang pamatay na tirada na kapag nagawa yon talagang overwhelming advantage na ang puti? Sige po, ipag-guess ko sa inyo, pinaka-puzzle, hanapin nyo pong excellent move. Bigyan ko kayo na kaunting segundo para ma-post at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang nakahanda dito ay Queen D2. Yan ang excellent move. Talagang palibre talaga yan. Giveaway kumbaga. Bakit? Ano idea ng Queen D2? Pagpalagay natin capturein ang libreng Rook sa E4. Meron kasing Queen H6 check. Yan ang mabigat dyan. At pagpalagay natin mag-King G8. Mayroong Bishop takes F7 sacrifice. So no choice ang black kundi capturein yan. King takes F7 then Knight G5 check. Tangay ang Queen sa E4. And syempre winning na. Fatal na ang black dyan. Maku-queenless Okay. So kapag naman tumakbo sa E8
At hindi sa G8, mayroon namang Queen G7. Ang threat naman ay Queen takes H8, mamatyasin ang Black King. So dito, pagpalagay natin mag-Rook F8, and then hindi na patatawarin ng Rook E1, Queenless pa rin. Okay, so yan ang mabigat na senaryong mangyayari sa Black kapag kinapture yung Rook sa E4. Okay, so dito pag Queen D2, decisive advantage na kasi maraming paparating. May Rook F4, pagpalagay na mag H6, ito naman, may Rook F4 naman, diretso pa rin ang atake sa F7 na paparating. So napakalakas ng idea. Kaya dito, nakita yan ni Magnus, hindi na niya ninais pang tagpasin yung pawn sa H4 at dito nag-King G7 na lamang siya. And then dito, nag-Bishop D5. Ayan, so nag-pin. At dito, nag-Knight A5. Okay, so nakipaghamon ng exchange. Para maalis na yung light square na yan, tinanggap naman ang hamon ng exchange. Knight takes B7, nag-Knight E4. Ayan, so activate lang. Nag-Rook E8, H5. Okay, so ano na, nanira na. Nag-Rook C8. Okay, sa mga ganitong pagkakataon, hindi kinakapture yan ha. Libre yung pawn na yan, pero pag kinapture yan, babalikan din yan, makukuha din yan. Okay, tapos may expose pa yung Black King. So, delikado. Para ma-maintain ang shield ng King, hindi kinakapture yan. So, dito, nag-Rook C8. Nag-Rook C1. Ayan, para may pang-kontra sa C-file. Nag-Rook takes C1. Queen takes C1. At dito ay nag-H6. H takes G6. F takes G6. Nag-Queen D2. Ayan, so gusto nang bawiin ni Fabi ang pawn. Okay, at dito nag-D3. Ano idea ng D3 pag kumapture? Ayun, so may bawi din sa pawn sa B2 at dito nag-B4. Niligtas muna yung pawn bago capturein ng overextended pawn sa D3 and then at the same time yung knight wala ring mga square eh. Patay ang square ng knight sa B7 at dito ay nag-Rook E6. May idea si Magnus na pag-inita naman ang pawn sa D6 at dito nag-Queen takes D3. Queen B6, ayan na, kakapturein na yung pawn sa D6, obligadong depensahan. Rook D1 at dito ay nag-Queen C6. Ayan naman, kinuntirya naman ang knight sa E4, nag-Knight takes F6, Rook takes F6, then nag-Knight E5, inatake ang Queen, umatras Queen C8, nag-Queen D5. Pag Queen D5, actually napakalakas ng idea niyan at dito natumbukan ni Magnus ang napakagandang depensa, Rook E6. Okay, sang-ayon din talaga ang strong computer engine na si Stockfish 12 dyan sa Rook E6 na yan. Kasi, okay, so liwanagin natin, ano ba ang mangyayari kung tagpasin ang pawn sa D6? May Queen F7 check kasi. Na kapag nag-King H8, mayroong Rook takes D6, Knight takes D6, and then Knight takes G6, matchas. Okay, kaya may ganyang paparating, hindi pwedeng capturein ang pawn sa D6. At kapag naman Knight ang pinang-capture, mayroon daw nakahandang Knight G4. At kapag nag-Rook E6, mayroong Queen D4 check. Okay, saan pupunta? Pagpalagay natin, mag-King H7, mayroon namang Knight F6 check. Kahit saan magpunta, mapa G7, mapatakbo ng King H8, aalisin lang ang Knight. So dito, may posibilidad ma-exchange down ang Black. Kaya hindi pwede yan. Kasi magkakaroon ng magkakaroon ng discovered check na malakas. Kaya hindi pwedeng capturing yung pawn sa D6. At ginawa na lang dito ni Magnus, nag-Rook E6, yan ang good move. At dito nag-Knight G4, King H7, iwas para walang tempo check. Nag-Queen D4, nag-Queen F8, another good move. Ayun, grabe, ang galing dumipensa ni Magnus. So dito, nag-Queen A7, ang gulo-gulo na lang. Rook takes D6, good move na naman. Rook E1, obligadong umiwas. Nag-Knight D8. So lumabas, napingas lang yung pawn sa D6. Tapos, grabe, protected ang mga pawns, hindi makuha. At dito nag-Knight E5, inatake ang pawn sa D7, nag-Queen E7 para hindi makapalag ang Knight dahil nakapin ang Rook sa E1. At dito umatras, Knight F3, nag-Rook E6, sinalag. Rook D1, nag-Rook D6, sinalag ulit. Rook E1, nag-Rook E6, sinalag ulit. Pero dito raw, ang mas maigi dapat gamitin yung isang Knight. Knight E6 na, wala namang kasunod eh. Wala namang kasunod na annoying move ang puti. May extra po ng Black. Diba? So, ibang usapan yan. Knight E6 lang daw. Pero nakita ko dito parang diba? Nag-Rook E6 din nag-Rook E6 uli si Magnus. Rook D1, then nag-Rook D6. Ayan. So, tabla na threefold repetition. Tabla ang world number 1 versus world number 2 na si Fabi. Okay? So, hindi na ninais pa ni Magnus na ilaban pa kasi ang nakita ko dito, black siya. So, ngayon, since tabla sila sa long game, diretso sila ngayon sa Armageddon na ang white ay mayroong 10 minutes, ang black ay mayroong 7 minutes. Kapag white ka, sa Armageddon, white ka uli. So, lugi ka. Kasi kapag white, tinablahan ng black, talo white. Kaya yan ang naisip ni Magnus sa tingin ko Black siya.
pag sa Armageddon, black ulit. Naku, mamimilipit dito si Fabi ng kakapilit. Kasi mas twin ng white eh. Yan ang mabigat sa Armageddon. So yan po nga, abangan natin, nagtabla sila sa kanilang long game, isusunod kaagad natin ang kanilang Armageddon game na nag-decide sa round number 7 kung naipanalo ba ni Fabi or nagtagumpay naman si Magnus. Maraming salamat po, sana natuto kayo sa game na ito at kung kayo ay natuto, please like and share the video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.